Sa sino mang may relasyon nakakatapos lamang, siguradong may dalawang kategorya ng tao. Yung isa ay yung iniisip kung kailan sila magkakaayos at magkakabalikan. Habang yung isa naman ay iniisip kung kailan ang tamang panahon para pumasok sa isang bagong relasyon. O kung yung bagong relasyon din ang sanhi ng hiwalayan, ano ba yung tamang panahon na ibuyang-yang at ipresenta sa buong mundo na naka-move on na ako. Sa mga nasa pangalawang kategorya, pangkaraniwang tinatanong, kaya ano ba yung tamang oras? Gaano kahaba ang dapat hintayin? Dahil mahalaga ang timing, mga kapatid. Dahil agahan mo lamang ng sobra, baka hindi ka lang maparatangang kating-kati na, kundi mas masaklap pang kapalaran. Mapunta ka doon sa kaparehong ugali ng taong iyong hiniwalayan. O mas masahol pa, sa dating kasintahan. Mga kapatid, sa pagpasok natin sa bagong relasyon, ano nga ba ang tamang panahon? Matapos yung mag-break. Ang palagi sinasabi ng marami ay 3 buwan. Pero wala naman yung siyentipikong basihan yung 3 buwan na yan. Pero mga kapatid, sa kwento natin ngayon, naisip ng babaeng nagangalang Angela na bakit pa siya maghihintay ng ganong katagal? Kung masayang-masaya siya sa bago niyang karelasyon na 1 buwan pa lamang. Pero wala siyang pakailam kahit natawaging nakikiapid o kung ano-anong masasakit pang mga paratang. Pero kung paano siya napasok sa masalimuot na sitwasyon, ay mas malalim pa ang kwento na mas komplikado pa talaga ang gusot. Ito na po mga kapatid, simulan na natin sa Sana Lord ang isang kwento na sinulat po ni Jean Servando. Ito na po ang Palimos ng Puso. Please, Angela. Ayusin natin to. Huwag ganito. Tapos na tayo, Gerald. Umalis ka na. Bumalik ka na sa asawa mo. Pero ikaw ang mahal ko. Hihiwalayin ko na siya, Angela. Pakiusap. Makipagbalikan ka na sa akin. Kulit mo naman, Gerald. Sinabi ko nang ayoko sa'yo, di ba? Umalis ka na. Pakinggan mo muna ako, Angela. Ano ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kaibigan ko? Umalis ka na. Hindi ka na nahiya. Pinagtitingin na tayo ng mga ibang customers, oh. Angela, pakiusap naman. Umalis ka na lang. Baka mabutan ka pa ng boyfriend ko. Ayoko magkagulo kayo. Ano sinabi mo? Boyfriend? May boyfriend ka na agad? Oo, bakit? May problema ka? Tapos na tayo at single na ako. Ano namang masama kung mag-entertain ako ng ibang lalaki? Pero Angela, 1 buwan pa lang tayo magkahiwala. Ano naman? Kailangan ba may time frame bago maghanap ng panibago? Hindi mo man lang muna hinayaan ng 3 buwan bago magdesisyon kung talaga nakamove on ka na sa akin. Bakit naman paaabutin ko pa ng 3 buwan? Wala namang 3-month rule na yan eh. Huwag ka maniwala sa mga ganong bagay. Sinusunod ko lang kung anong nararamdaman ko. Kaya tsumupi ka na, Gerald, ah. Umalis ka na nga. Pinagbubulungan na tayo ng mga tao, oh. Malis ka na, Gerald. Hindi. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Hindi ako makakapayag na mapunta ka sa iba. Kung ayaw mong umalis, edi kami ang aalis. Tara na nga, Jasmine. Ay, naku. Tara na talaga. Naiirita na ako, friend. Angela, wait! Sinasabi ko na nga ba, nakikita pa rin kayo ng boyfriend ko. Halika nga rito! Aray! Aray! Ilang beses na kitang binalaan na layuan mo ang asawa ko. Pero kinikita mo pa rin siya? Teka, Celine. Bitawan mo ang best friend ko. Aray! Huwag ka mo makialam dito. Bitiwan mo ako! Ano ba? Hindi ako nakipagkita sa Gerald mo! Siya ang lumapit sa akin! At isa pa, ang alam ko, hiwalay na rin kayo, di ba?
At hindi mo naman siya asawa. Live-in partner lang. Hindi kami naghiwalay. Talagang malandi ka lang. At sa tingin mo maniniwala kung hindi mo siya kinita, ha? Walang iya ka? Ako! Andito, Jasmine! Jasmine, tulungan mo ako! Sandali, bitawan mo si Angela! Walang iya ka, Jasmine? Bakit mo ako tinulak? Ayaw mo magpaawat eh. Pinagtitinginan na nga kayo ng mga dumadaan, oh. Talagang pinagtatanggol mo pa yung kaibigan mong kabit? Seriously? Hindi ka ba natatakot na agawin din niya pati yung boyfriend mo? Wala naman siya nga agawin kasi wala naman akong boyfriend. Tara na, Jasmine. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Binabalaan kita, Angela. Sa oras na makita ko pa ulit na nakikipagkita ka sa asawa ko, sa barangay na tayo magkikita. Huwag ako ang pagsabihan mo. Yung asawa mong itali mo sa bewang mo para hindi makawala at maghanap ng iba. Wala na akong pakialam sa kanya. At isa pa, may boyfriend na ako. Oh, but... Matagal ko nang tinapos ang anumang namagitan sa amin ni Gerald. Siya lang tong sunod ng sunod sa akin, FYI. Halika na nga, Jasmine. Friend, wait! Ay, naku, nakakaloka yung ex mo, ah. Ang kulit. Hindi na tuloy tayo nakapag-enjoy. Minsan na nga lang tayong lumabas, eh. Sorry, friend ha. Nadamay ka tuloy. Ay nako, kung hindi lang talaga ako nangako na BFF tayo forever, iniwan na kita. Nakakaloka na yung mga ganap sa'yo, ah. Minsan ka nang kinaladkad, sinaktan. Ang malala pa, pinabarangay ka na rin. Kailan ka ba titigil, ha? Nagmahal at nagmamahal lang ako, Jasmine. Hindi ko naman mapipili ang lalaki magugustuhan ko, no? But you always have a choice, friend. Bakit palagi ka na lang napupunta sa mga lalaking may sabit, ha? Ba't di mo mapiliing umiwas? Kaya nga nilayon ko na si Gerald, di ba? Nalayaan mo nga. Pero yung bagong jowa mo ngayon may asawa na. Hindi ka ba naawa ron sa babae? At isa pa, ang alam ko may anak na rin sila. Hindi nga lang kasal. Saan mo naman nalaman yan? Ay nako, jowa mo hindi mo alam. Sinasabi ko na nga ba eh, nagpabola ka naman sa lalaki nang hindi mo muna kinikilala. Usap-usapan kaya sa office na may pamilya na si Anthony. Ano magagawa ko? Nahulog na ako sa kanya. Ganun kabilis, friend? Ilang linggo pa lang kayo magkakilala? Yung totoo, pagmamahal nga ba yung nararamdaman mo? Mabait si Anthony. Maalaga at maalalahanin. Oops! Take note. Ganyan na ganyan din ang sinabi mo nung tungkol kay Gerald eh. Pero ano nangyari? May jowa pala siya at pinahama ka pa niya. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Tinatawag ka na nilang kabit ng bayan? Tama na muna, Jasmine. Please, okay lang. Huwag mo kong talakan. Magulo utak ko ngayon. Mami, kailan ka po uwi rito? Namimiss na po kita eh. Pasensya ka na, anak ha. Busy kasi si Mami eh. Kaya mo sa next weekend, promise, uuwi na ako. Promise yan, Mami ah. Promise, anak. Yay! Thank you, Mami! Siya nga pala, nandito na po si Daddy. Gusto ko raw po niya makausap. Anak, ibababa ko na to ha. Tumatawag kasi boss ko eh. Pasensya na, anak ha. Bye muna. Ay, masa pa rin ang anak ko magkakabalikan kami ng daddy niya. Naawa ko sa kanya pero ayoko nang bumalik sa bangungot na buhay na yun. Pumayag na nga akong bumisita araw-araw ang daddy niya sa bahay. Ayoko namang ipagkait sa kanya na makasama ang daddy niya. Pero hindi ko na kaya makipagbalikan pa kay Larry dahil naging impyernong buhay ko nun sa kanya. Kanina pa ako tumatawag, hindi mo sinasagot. Busy ka ba? Ha? Hindi naman. Tumawag kasi yung anak ko ay nakipagkwentuhan pa. Kala ko kinalimutan mo na ako eh. Sira. Ba't mo naman nasabi yun? Angela, alam kong hindi ako ang priority mo. Alam kong mas mahalaga sa yung anak mo. Kaya minsan, natatakot akong baka hindi mo na ako kailangan. Anthony, wag mo namang isipin yung ganun. Mahalaga ka sa akin. Dahil sa'yo, nalilimutan ko mga problema ko sa buhay.
Dahil sa'yo, masaya ako. Angela, namimiss na kita. Mano Paula, namiss kita. Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti naman at umuwi ka. Mukhang bibig ka ni Princess. Nasaan po pala si Princess Lola? Himala, hindi ko naririnig ang matinis niyang boses. Madalas sasalubong yun sa akin sa pinto kapag umuwi ako Pumunta kasi dito ang daddy niya at sinundo siya. Ipapasyal niya raw. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Ha? Hindi po eh. Hindi naman nag-text sa akin si Larry. Ay, nako. Ako ang naawa kay Princess sa nangyayari sa inyo. Hindi nyo ba talaga kayang ayusin ni Larry ang relasyon ninyo? Kahit para na lang sa anak nyo. Lola, hindi ba napag-usapan na natin to? Hindi na ako babalik kay Larry. Alam mo naman ang pinagdaanan ko sa kanya, di ba? Sinasaktan niya ako nun sa tuwing nalalasing siya. Hindi nga siya nang bababae pero ang trato niya sa akin Alam niya namang ilang beses ko nang pinatawad si Larry nun, di ba? Pero paulit-ulit niya ako pinagbubuhatan ng kamay. Para siyang demonyo sa tuwing nalalasing. Ay, alam ko naman yun, Apo. At hindi ko yun makakalimutan. Masakit din sa akin ang ginawa sa'yo ni Larry. Siguro, umaasa lang ako na baka nagbago na siya. Ilang taon na rin kasi kayong hiwalay. Kahit anong gawin ni Larry, hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Kinakausap ko na lang siya dahil kay Princess, yun lang. Bukod doon, wala nang iba pang dahilan. Nandito na pala ang paboritong apo ni Mama. Tita Milet, magandang hapon po. Don't call me tita yet. Hindi pa naman sigurado kung isa ka talagang Cervantes, hindi ba? Hindi pa nga kayo nakapagpa-DNA test ng kapatid ko. Malay ba natin kung anak ka talaga ng ibang lalaki sa nanay mo? Ay, Milet, tama na yan. Ilang beses ko bang sabihin sa'yo na pamangkin mo si Angela, ha? Isa siyang Cervantes. Kaya kailangan mo siyang tanggapin. Pero Mama, kailangan pa rin siya magpa-DNA test. Kailangan nating makasiguro. Aba mamaya, isa lang pala siyang mapagkunwari para makauthot ng yaman sa pamilya natin. Milet, ano ka ba? Hindi ba't inamin naman ang kuya mo na nagkaanak nga siya sa ina ni Angela? Kinilala siya ng kapatid mo kaya wag mo nang ipagpilitan ng DNA test na yan. Concern lang naman ako sa pamilya natin, Mama. Baka mamaya interesado lang siya sa mana pero hindi talaga siya ang anak ni Kuya. Palamunin na nga, nagdagdag pa siya ng isa pang palamunin. Mawalang galang na po, Tita Milet. Pero kahit kailan hindi ako nagka-interes sa yaman ng pamilya. Kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, sinikap ko makahanap ng disenteng trabaho para hindi ako umasa kay Lola. Oh, really? Kung ganon, bakit hindi ka umalis dito sa bahay at bumukod kay ni Princess? Ay, Bile, tama na nga. Ako nga ang may gusto na dito sila manirahan dahil gusto kong makasama ang apo ko sa tuhod. Ay, naku, ewan ko sa'yo, Mama. Masyado kayong malambot sa babaeng yan. Wala namang ibang binigay sa inyo kundi sakit ng ulo. Ay, naku, makaalis na nga. Lola, I'm sorry. Sorry dahil sa akin. Dahil sa akin, nagtalo kayo ni Tita Milet. Ay, naku, wag mo nang isipin yun, Apo. Hindi na bago sa akin yon. Alam mo naman ang Tita Milet mo. Kailan po ba uuwi si Papa? Siguro para matahimik na tayong lahat, magpapa-DNA test na lang kaming dalawa. Kasi baka tama naman si Tita Milet. Ay, hindi ko rin alam, Apo. Hindi ko na nga rin siya nakakausap nitong mga nakaraang linggo dahil ang asawa niyang sumasagot ng tawag. Siguro kaya hindi makauwi si Papa dahil ayaw niyang masirang pamilya niya dahil sa akin.
Hindi ba't sa Amerika sila tumira dahil gusto siyang ilayo ng pamilya niya sa akin? Para hindi ko sila magulo. Dahil hindi ako matanggap ng pamilya niya. Huwag mo nang isipin yan, Apo. Basta dito lang kayong dalawa ni Princess sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Lola, maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Mami! Anak, bakit ngayon ka lang dumating? I miss you, Mami. I'm sorry na late ako ng uwi. Marami kasi kaming pinasyalan ni Daddy. It's okay, anak. Basta ha, next time, magpapaalam ka muna bago ka umalis, ha? Para hindi nag-aalala si Mami. Okay, Mami. Promise po. Did you cry, Mami? Your eyes were red po. Ha? Hindi, anak. Nagbalat kasi ako ng sibuyas kanina, kaya napaiyak ako. Ganun po. I thought someone made you cry. I'm worried. Sweet naman ang baby ko. Nag-enjoy ka ba pamamasyal? Oo naman po. Sayang hindi ka nakasama. Complete family sana tayo. Alam mo po, yung best friend ko, ganun din. Wala ang daddy niya, kaya mami niya na lang ang kasama niya. Nasa malayo rin kasi ang daddy niya. Nagwo-work kagaya mo, mami. Ganun talaga ang mga magulang, anak. Gagawin ang lahat para sa mga mahal nila. Kahit na malayo sila, titiisin nila. Kaya kahit miss na kita, kailangan kong tiisin para makapag-work at mabili ni mami yung mga pangangailangan natin. It's okay. Kasi I told my best friend na you're also working, mami. At nasa Manila ka, kaya hindi ka namin nakasama ni daddy. You're the best mommy in the world kaya. Kasi you're doing everything for me. Anak. What? Sinabi yun ng tita Milet mo sa'yo? Siguro hindi pa rin niya matanggap na may pamangkin siya sa labas. Ang sabihin mo, natitreten siya kasi alam niyang mahal na mahal kayo ng lola mo. Di naman siguro sa ganun. Normal lang naman siguro na mainit ang dugo niya sa akin dahil anak lang ako sa labas. Anak ka man sa labas o hindi, anak ka pa rin ng papa mo. At wala namang magagawa ng tita Milet mo, no? Ayaw nilang kamo talaga na magkaroon ng isa pang kahati sa mana. Jasmine, alam mong wala akong interes dyan sa mana na yan. Kaya nga kahit pilit akong binibigyan ni Lola ng allowance mula sa pension niya at ni Lolo, hindi ko tinatanggap. Kasi gusto kong patunayan sa kanila na kaya kong itaguyod ang anak ko. Ayun na nga eh. Independent ka naman. Kahit hirap ka na kasi, hindi naman ganun kalaki ng sahod natin. Hindi mo pa rin magawang lumapit sa pamilya mo kasi ayaw mong ipakita sa kanilang umaasa ka sa kanila. Responsibilidad ko naman si Princess, Jasmine. Alam ko naman yun. Pero minsan, kapag namomroblema ka sa pera, mas pinipili mo pang mangutang sa ibang tao kaysa humingi ng tulong sa lola mo o sino man sa pamilya mo. Kinakaya mo mag-isa, tapos sasabihan ka pa ng gano'n ng tita Milet mo? Hayaan mo, pag may sapat na akong ipon, bubukod na talaga kami ni Princess. Ay, naku na lang talaga. Maraming salamat sa paghatid, Anthony. Alam ko, malayo pa yung opisina mo sa pinagtatrabahuhan ko, pero nagawa mo pa rin akong sunduin sa office at ihatid pa uwi. Sanay naman na ako. Nothing to worry. Nag-aalala nga ako sa'yo kasi graveyard shift ka. Hindi ka ba napapagod? Napapagod, pero sanayan lang din. Tsaka sanay na ako sa ganitong trabaho. Ilang taon na ba ako dito sa call center? 3, 4 na taon na siguro? Ewan. Inaawa lang kasi ako sa'yo dahil sinusundo mo pa ako kahit magkabaliktad tayo ng oras sa pagtatrabaho. Alam mo naman gagawin kong lahat para sa'yo, di ba? Kahit may anak na ako? Tanggap kong buong pagkatao mo, Angela. At kahit hindi mo pa na ipapakilala sa akin ang anak mo, alam kong mamahalin ko rin siya bilang anak ko. Dahil mahal kong nanay niya. Alam mo, minsan
Parang hindi ako makapaniwala na may magmamahal pa sa akin ng ganito. Yung tanggap ang buong pagkatao ko. Kahit na sinabi ko na sa'yong lahat na anak lang ako sa labas, hindi mo pa rin ako hinusgahan. Dahil ang pagmamahal, walang kinikilanang pagkatao at nakaraan. Sobrang saya ko kaya kapag kasama kita. Ikaw ang bumubuo sa pagkatao ko. Anthony. Angela. Bakit parang kanina pa nakatingin sa akin ng ibang mga agents? May problema ba sila sa akin? Ay naku, usap-usapan kasi sa buong floor ang tungkol sa sagupaan nyo ni Celine last week nang dahil kay Gerald. Ano? Sino namang nagpakalat? Eh sino pa? Eh di si Celine. Malamang chinika niya yun sa mga teammates niya. At ayun, alam na ng buong sambayan na naging kapit ka ni Gerald. Alam mo namang hindi ko talaga mahal nun si Gerald, di ba? Hindi mahal? Eh bakit sabi mo may nangyari sa inyo? Paano kung nabuntis ka niya? Hindi ba mas malaking gulo yun? Huwag ka mag-alala, nag-iingat naman ako, Jasmine. Ay naku, hindi ko talaga maintindihan kung bakit tayo naging magkaibigan. Ang balik ko kasi ng utak mo, friend. Ano ba talaga? Minahal mo ba si Gerald o hindi? Huwag mo sabing attracted ka lang nung sa kanya. Kaya pinatulan mo siya kahit may ka-live-in partner na siya. Hindi ko nga rin alam sa sarili ko eh. Magaling kasing makipag-usap si Gerald. Nung time kasi na yon, magulo ang utak ko at nandyan siya para ma-divert ang atensyon ko. Eh, alam mo na, na-attract ako sa pagiging gentleman niya, kaya akala ko mahal ko siya. Ang sabihin mo, akala mo lang mahal mo siya dahil may katangian siyang hinahanap mo sa isang lalaki. Unfortunately, attracted ka lang sa kanya for that matter. Siguro nga. Kaya ako nga siya hiniwalayan kasi na-realize kong hindi ko pala siya gusto. Pero bakit ka pumayag naman yung mangyari sa inyo, ha, Aber? Friend, malapit na ako mag-30. Hindi na bago yun. Ano naman kung may nangyari sa amin? Alam mo, normal na yun ngayon. Ginamit ko siya sa panahong malungkot ako, kaya nagamitan lang kami. Ako, ano ka ba naman, Angela? Jasmine, hayaan mo na lang ako. Alam mo yon, kaya ko na sarili ko. Ano nga hayaan? Binabalaan kita, ah. Huwag kang papayag na may mangyari sa inyo ng Anthony na yon. Baka totoo ang chismis na may asawa na siya. Mabait na tao si Anthony. Hindi naman siguro niya ako bibigyan ng ganong atensyon kung may asawa na siya. Tanggap nga siya ni Princess kahit hindi pa niya nakikita sa personal eh. Sus! Baka dinadaan ka lang yan sa mabulaklak na salita. Tapos may tinatago rin palang baho. Hayaan mo na. Kung sakaling ang totoong may pamilya na siya, okay lang, edi walayan ko siya kung mahuli kami. Isa pa, hindi naman kami seryoso sa isa't isa. Fling-fling lang, ganun. Diyos ko naman, Angela. Ano bang klaseng pag-iisip meron ka, ha? Okay ka lang ba? Mukhang kailangan mo na magpatingin sa espesyalista. Bakit? May point naman ako ah. Oo nga, meron. Pointless ka. Ay nako. Ang ibig kong sabihin, friend, bakit hindi mo muna kilalanin ng mga tao bago kayo pumasok sa mas malalim na relasyon? Kilalanin? Wala sa tagal ng pagkakakilala yan. Basta nagkakaintindihan kayo, okay yun. May magkarelasyon ng ilang taon naging magkaibigan bago naging sila pero naghihiwalay pa rin. Angela, nag-iisip ka ba? Kung makapagpalit ka ng lalaki sa buhay mo, para ka lang nagpapalit ng damit, ah. Sa totoo lang, Jasmine, hindi na ako umaasang may lalaki pang magmamahal sa akin ng wagas at totoo. Alam kong lahat silang dumating sa buhay ko, may kailangan lang sila sa akin. Kaya maggagamitan na lang kami hanggang sa magsawa. Ay, naku. Basta hindi ako nagkulang sa kakapaalala sa'yo, ah. Ikaw rin. Paano kapag malaman ni Princess ang pinagagagawa mo? Ano na lang sasabihin niya na ang iniidolo niyang ina ay hindi pala kasing buti ng iniisip niya? Jasmine, labas si Princess sa lahat ng personal agenda ko. Sinabi ko naman sa'yong uuwi ako ngayon sa amin sa Cavite kasi ina-expect ako ng anak ko. Nangako pa naman ako sa kanyang ipapasyal ko siya ngayong weekend. Kasi nung nakarang weekend hindi ako nakasama sa kanila lumabas. Akala ko ba sabi mo kasama ni Princess ang tatay niya nung namasyal? Don't tell me gusto mo rin makasama ang tatay niya. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, Anthony.
Siyempre, mas magiging masayang bata kapag kasama niya pareho ang mga magulang niya. Bakit? May bala ka pa bang balikan siya? Ha? Siyempre wala na, no? Bakit ko naman gugustuhin makasama pa yun? Alam mo naman ang pinagdaanan ko sa kanya, di ba? Anthony, naikwento ko na lahat sa yung pinagdaanan ko at wala akong itinatago. Bakit ba pinagdududahan mo pa ako? Hindi naman sa pinagdududahan kita. Mahal na mahal kita, Angela. At tanggap ko lahat ng nakaraan mo. At kayang-kaya ko ring i-give up lahat ng meron ako, makasama lamang kita. Anthony. Kaya sana kahit konti lang, iparamdam mo naman sa akin na priority mo ako. Bakit parang may kakaiba kay Anthony ngayon? Anthony, akala ko ba malinaw ang usapan natin na pampalipas oras lang natin ang isa't isa? Sabi mo nun sa akin, kailangan mo lang na makakapagpasatisfy ng pangangailangan mo bilang lalaki. No strings attached, di ba? Bakit? Hindi ka pa ba nahuhulog sa akin? Ramdam ko, Angela, nahulog ka na rin sa akin. Kaya bakit pa tayo makikipaglaro kung pareho naman nating mahal ang isa't isa? Gusto ko nang totohanin natin to. Ayaw ko ng fling lang. Please, Anthony. Huwag mong ipilit yung gusto mo dahil hanggang dyan lang talaga yung kaya kong ibigay sa'yo. Akala ko talaga hindi ka na uuwi, Mami. Kanina pa kita hinihintay kaya. Di naman pwedeng hindi ako uuwi, anak. Nag-promise ako sa'yo, di ba? Kaya mamamasyal tayo bukas, gaya ng sinabi ko last week. Yay! Excited na ako, Mami! Anak, dahan-dahan naman. Baka madapa ka. Mami, gusto ko rin sa slide! Anak, teka, hintayin mo ako. Daddy, you're here na! Princess! Larry, Surprise, Mami! I told Daddy na mamamasyal tayo today kaya niyaya ko siya. Are you happy? ha? Oo, anak. Basta happy ka. Happy rin si Mommy. Thank you for coming, Daddy. I will play na po, ah. Bandayan mo si Mami, ah. Oo naman, anak. Careful, okay? Yes, Daddy. Mabuti naman at naisipan mong ilabas si Princess. Mukhang bibig niyang lumabas tayo ng kumpleto eh. Baka naman ikaw ang nagbigay ng idea sa kanya para magkita tayo. Huwag mo siyang paasahin, Larry. Tapos na tayo, kaya huwag mo nang idamay si Princess sa kalokohan mo. Kalokohan bang gustuhin kong mabuo ang pamilya natin? Unang-una, hindi tayo kasal, kaya hindi tayo pamilya. Ama ka lang ni Princess, wala nang iba. Di ba lumabas na kayo ni Princess last week? Bakit ka pa pumunta ngayon? Ngayon ang araw namin. Ang lakas ng loob mong tanggihan ako ah. Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? Wala akong pinagmamalaki. Ayoko lang bumalik sa dating impyernong buhay kasama ka. Ikaw naman ang may kasalanan ng lahat kung bakit tayo nagkagulo noon. Dahil naghanap ka ng iba. Hindi ako naghanap ng iba. Praning ka lang at pinagbintangan mo ko ng mga bagay na hindi ko naman ginawa. Angela, sana kahit kay Princess, maayos natin to. Larry, ito na yung pinakamaayos na sitwasyon para sa atin. Huwag mo nang ipilit yung mga bagay-bagay. Masasaktan lang natin lalo si Princess kapag nakita niyang nag-aaway tayo. Mommy, thank you for today. I was so happy. Sana po maulit natin yan kasama si Daddy. Anak, kasi... Mommy, galit ka pa rin ba kay Daddy? Ay, hindi anak. Kaya lang kasi may mga bagay na hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Bakit di ko maintindihan? Can you explain, Mommy? Para maintindihan ko? Don't worry, I will listen carefully. Okay. Anak, I'm sorry. Kung ano man yung problema namin ng daddy mo, huwag ka mag-alala, pag-uusapan namin yon. Sa ngayon, ang kailangan mong gawin, mag-aral ka ng mabuti para pagdating ng araw, maintindihan mo ko, ha? Mommy, can you make up with Daddy already? So we can go out together? Anak, I will sleep na, Mommy.
I'm sorry for being too pushy. I'm so sorry, anak. Ang aga mo naman pumunta, Anthony. Kararating ko lang galing Cavite. Mamayang gabi pang pasok ko kaya matutulog muna ako buong araw. Kahapon mo pa ako dinided, ma. Walang reply sa texts at walang return calls. Ganun ka ba ka-busy? Syempre kasama ko si Princess. Alam mo namang hindi pa niya alam ang tungkol sa atin, di ba? Kaya hindi ako pwedeng mag-cellphone habang kasama ko siya. Baka isipin niya na ikaw pang dahilan kaya kami nang hiwalay ng daddy niya. Dapat kasi inuunti-unti mo nang ipaliwanag kay Princess ang sitwasyon natin. Para matanggap niya ako. Teka, bakit ba atat na atat ka? Unang-una, hindi ba't pampalipas oras lang natin ang isa't isa? Bakit ka naman umaasang ipapakilala kita kay Princess bilang kapalit ng daddy niya? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong seryoso na ako sa'yo? Ayaw ko nang hanggang fling lang. Ewan ko sa'yo, Anthony. Kung ganun lang din, edi tigilan na natin. Ano? Napapagod na ako sa demands mo, Anthony. Para ano? Para maghanap ka ulit ng iba? Gawain mo yan, di ba? Kapag sawa ka na, iiwan mo na. Sawa ka na ba sa akin, ha? Anthony, ano ba? Bakit ba tayo nagtatalo sa mga bagay na hindi natin dapat pinagtatalunan? Pagod na yung katawang lupa ako at utak. Pagpahingain mo nga muna ako. Sinabi mo yan kay Anthony? Mapilit kasi. Sinabi ko nang hindi pa ako ready magpakilala ng kahit sinong lalaki sa anak ko. Ayoko maramdaman niya na may kahati siya sa akin. Kung ganon, fling lang talaga ang tingin mo kay Anthony. Ano pa nga ba? Malinaw naman ang usapan namin mula nung simula na pupunan lang namin ang pangangailangan ng isa't isa. Pero hanggang dun lang yun. Hindi na pwedeng lumagpas. Siyempre, kahit papano siguro, umasa siya mahuhulog ka sa kanya. Kahit ako, ramdam kong may feelings ka na rin naman sa kanya. Ba't ka ba tumatanggi? Tanggap na tanggap ka na niya, pati si Princess. Oo kahit pa paano may puwang na siya sa puso ko. Hinahanap-hanap ko siya lalo na kapag nalulungkot ako. Hinahanap-hanap mo siya o nang init ng katawan mo lang? Ay, Jasmine. Alam mong hindi ako naniniwala sa pag-ibig na yan. Kaya aminado akong kailangan ko lang siya para sa pangangailangan ko. At anong pinaniniwalaan mo? Ang pumatol sa kung sino-sinong lalaki kahit hindi mo palubusang kilala? Angela, pang ilang lalaki na ba sa buhay mo si Anthony? Pang 10? Pang 20? Jasmine! Huwag ka magagalit. Totoo naman ang sinasabi ko Ilang asawa at partner na ba ang sumugod sa'yo dahil nakiapid ka? Bakit kasi hindi ka na lang muna mag-focus kay Princess para hindi maging komplikado ang sitwasyon mo? Kailangan ko si Anthony. Ikaw na nagsabi na kailangan lang siya ng init ng katawan mo. Hindi ba pwedeng kontrolin mo yung katawan mo? Friend, kahit sana para kay Princess na lang. Magpakatino ka na. Maawa ka naman sa kanya. Jasmine, ayaw mo na ba sa akin? Kita mo, iniiba mong usapan. Alam mong mahal kita bilang kaibigan ko. Pero ayaw ko sa ugali mo at sa mga desisyon mo sa buhay. Nakakabuisit sa totoo lang. I'm sorry, pero... Sige na. Huwag mo na intindihan yung mga sinasabi ko. Kahit ano namang sabihin ko sa'yo, may ribat ka pa rin. Bahala ka na nga. Basta wag na wag kang iyak sa akin kapag dumating ang araw na pagsisisihan mo mga ginagawa mo. Sino ba itong nangangatok ang aga-aga? Kakainis naman. Sandali! Nandiyan na! Kakainis! Antok na antok pa ako Pasok pa ako mamayang gabi. Sino kaya itong walang bodong kumakatok? Sino? Gerald? Angela, please papasukin mo ako. Mag-usap tayo. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Pwede ba umalis ka na? Angela, please. Wag mo naman ako itabo Baka sumugod na naman yung silid mo dito. Hindi yun susugod. Matagal na kami hiwalay dahil ikaw ang pinipili ko.
Ikaw ang mahal ko. Maniwala ka naman, please. Gerald, tapos na tayo. Pwede bang huwag mo na akong guluhin? Bakit? Dahil ba may Anthony ka na? Oo. At ayoko ng gulo. Hindi ako naniniwala na kalimutan mo na ako, Angela. Hindi ako naniniwala mahal mo na ang Anthony na yun. Dahil nung tayo pa, ramdam ko ang pagmamahal mo sa akin. Sa tuwing ibinibigay mo ang sarili mo sa akin, ramdam ko yun. Bakit ba ayaw mo akong tigilan, ha, Gerald? Dahil mahal na mahal kita. May anak na ako. Alam mo yon. Tanggap ko yun. Mamahalin ko rin ang anak mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kung gusto mo, gumawa rin tayo ng sarili nating anak. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ka mabigyan ng anak ni Celine. Mahal mo lang siguro ako kasi kaya kitang bigyan ng anak. Yun lang. Hindi ganun yun. Mahal kita bilang ikaw. Mahal kita dahil ikaw si Angela. Kaya please lang ako na lang ulit. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, please. Sige, pag-isipan ko. Pero sa ngayon, magmumuna akong guloy na. Pagod ako, magulo utak ko. Talaga? Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Angela. Sasha, sige na, umalis ka na muna. Babalik ako sa pagtulog. Dapat ko pa bang tanggapin si Gerald? Pero baka guluhin na naman ako ni Celine eh. Sa totoo lang, sa lahat ng nakarelasyon ko, kay Gerald lang ako nagkaroon ng peace of mind kahit panandalian lang. Kung hindi lang dahil sa panggugulo ni Celine, hindi ko siya hihiniwalayan. Malambing si Gerald, maalalahanin, masikaso. Hindi siya demanding kagaya ni Anthony. Chill lang kami nun kahit na may limitasyon ng ugnayan namin. Anthony, kaya lumabas si Princess kasi may gusto akong sabihin sa'yo. Alam mo namang bata pa si Princess, di ba? Ayaw ko siyang biglain sa mga bagay-bagay. Nahihirapan na siya dahil sa paghiwalay namin ng daddy niya. At ayokong dagdagan pang sama ng loob na dinadala niya. Kaya sana, Anthony, kung pag-aawayan lang din natin ang pagpaprioritize ko kay Princess, ayoko nang ipagpatuloy itong... Anthony. Uy, nakikinig ka pa ba? Anthony. Ha? Ano yun? May sinasabi ka? Kanina pa ako nagsasalita rito pero wala pala sa akin ang atensyon mo. Bakit ka ba dot-dot ng dot-dot sa cellphone mo? Sino ba yung katext mo? Wala. Katrabaho ko lang. May tinatanong. Pasensya ka na ha. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Alam mo, distracted ka. Ang dami ko nang sinabi pero wala ka sa sarili mo. Di ka naman dati ganyan ah. Sino ba yan? Patingin. Pairam ang cellphone mo. Wala to. Okay. Ano bang sinasabi mo? Oh, bakit mo binulsa yung cellphone mo? Sino ba yung kausap mo't kanina ka palutang? Mukha ka rin walang tulog. Tsaka, bakit nanlalalim yung mga mata mo? Ano nangyari sa'yo? Wala to. Nasobrahan lang ng overtime sa trabaho. Hindi sana, hindi na muna tayo nagkita ngayon. Sorry. Anyway, sige na, saka na lang tayo mag-usap. Umuwi ka na nga muna sa kondo mo kung kailangan mo pa ng tulog. Saka na lang tayo mag-usap. Hindi pwede. Nakapag-book na ako ng hotel. Mag-check-in na tayo pagkatapos natin kumain. Na-miss kita dahil ilang linggo na tayong hindi nakakapag... Alam mo na. Pinaan mo na naman ako sa pahaplos-haplos mo. Sige na nga. Sa wakas, natuloy din ang dati natin pinaplano. Grabe, na-miss kong gumimik. Talagang nag-file ka pa ng leave para lang sumama sa akin dito, no? Siyempre naman, minsan lang naman to. Tsaka marami naman akong leave credits na hindi pa nagagamit. Buti na lang talaga pumayag ang supervisor natin na magsabay ng leave. Kaya nga eh. Wait, is that Gerald? Niyaya mo ba siya? Yeah?
Sira! Bakit mo siya niyaya? Akala ko ba si Anthony yung... Ay nako, kung si Anthony yung niyaya ko, baka soloin lang ako sa gilid at hindi na ako makapag-enjoy. Mas masarap kasama si Gerald sa mga ganito, no? Naku, iba ka talaga, friend ah. Hindi ko na talaga alam ang tumatakbo sa utak mo. Paano kapag nalaman to ni Anthony? Basta. Huwag mo na lang intindihin yan si Anthony. Basta mag-enjoy tayo. Happy birthday, friend! Ay nako, kung hindi mo lang talaga ako nilibre ngayong birthday ko eh. Nakatikim ka na naman ng talak sa akin. Pero ayaw ko ma-stress tonight, kaya bukas na tayo magtutuos. Oo na. Hi girls, I'm sorry I'm late. Nako, lagi ka na lang late. Nahirapan ka bang tumakas kay Celine? Sira, wala na nga kami ni Celine. Bakit naman ako tatakas sa kanya? Baka ikaw lang ang nakakaalam na wala na kayo, ah. Para sa kanya, kayo pa rin. Uy, salamat sa paghatid, ah. Alam mo, sana hindi na lang kita iniwalayan. Okay pala talaga ikaw kasama, no? Talaga? Namiss mo ba ako, Angela? Siyempre naman. Luka-luka kasi yung si Celine, eh. Feeling legal wife. Di pa naman pala kayo kasal. Pwedeng wag na nating isali si Celine sa usapan. Kinalimutan ko na siya, Angela. I miss you so much. Oy, wag mo akong halikan. Ano ba? Baka maakit ako. Sige ka. Inaakit nga kita. Effective ba? Galing-galing mo talaga, Gerald. So, totoo nga magkasama kayo? Celine! Oo, ako nga. Nagulat ka ba? Oy, anong ginagawa ng babaeng yan dito, Gerald? Kala ko ba sabi mo hiwalay na kayo? Baliw ka talagang babae ka, ah. Anong hiwalay yung pinagsasasabi mo? Iisang bahay lang kami yan nakatira. Dahil ayaw mo pang umalis sa pamamahay ko. Matagal na kitang pinapaalis, Celine. At bakit ako aalis? May ambag din naman ako sa pagpundar ng bahay na yon. Baka nakakalimutan mo, Gerald. Ano ba? Umuwi na nga kayong dalawa. Doon na kayo magtalo. Iingay nyo eh. Tulog na ako. Tabi! Angela, slow down. Matutumba ka. At talagang harap-harapan mo siyang inaalalayan, ha, Gerald? Hindi ka na nahiya sa akin? Wala na tayo, Celine. Bakit naman ako mahihiya sa'yo? Oo nga, wala na pala kayo eh. Bakit ba pilit mo, girl? Hindi na siya masaya sa'yo, kaya bakit mo pa pinagsisiksikan sarili mo sa kanya? Shut up! Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Halika nga ritong haliparot ka. Punong-puno na ako sa'yo, ha? Aray! Iwan mo po ako! Celine, stop it! Kaya marami naghihiwalay dahil sa mga kagaya mong makakati at makakapal na mukha. Ang dapat sa'yo, ninungod-ngod sa sahig para maalog yung utak mo. Aray! Celine, tama na sabi! Aray! Talaga ako pang tinulak mo, Gerald, ha? Dahil sumusobra ka na. Sumusobra? Saan? Sa pagpapatawad sa'yo? Sumusobra na nga siguro ako dahil sa kabila ng lahat ng panluloko at pambababae mo, nagawa pa rin kitang patawarin at tanggapin na parang wala lang nangyari. Uwi ka na nga lang, Celine. Ang kapal na mukha mo? Ikaw ba talaga ngayon ang galit? Ang ingay! Umuwi na kayo! Angela, I'm really sorry. Ayusin mo muna yung buhay mo bago ka bumalik sa akin, Gerald. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang naman maging masaya palagi. Gets mo ba yon? Ano ba itong tawag ng tawag? Aga-aga eh. Antok pa ako. Sakit na ulo ko. Buti naman, tumigil na yung tumatawag. At tulog na nga lang ulit. Ay naku, akala ko tumigil na. Sino ba itong makulit na to? Hello? Uy, friend! Jasmine, ano ba ang aga-aga? Sakit pa ng ulo ko. Sobrahan yata ako ng alak kagabi. Talagang nasobrahan ka kasi tingnan mo ang pictures mo sa social media, oh. Nakakalat. In-upload ni Celine at pinagsisigawan sa buong mundo na kabit ka ni Gerald. Kitang-kita ang paghahalikan nyo. Bakit ka ba kasi nagpatid pa kay Gerald kagabi? Hindi ko na masyadong naalala pero ang alam ko, in-invite ko siya. Ay, bakit mo ba kasi in-invite yun?
Tiyak tong pagchichismisan ka na naman ngayon ng mga katrabaho natin. Nireport ko na nga yung post para mawala na eh. I-report mo rin. Yaan mo na, lilipas din yan. Angela, ano ka ba naman? Paano kapag nakita yun ni Princess? Walang social media ang anak ko. Eh, yung mga kamag-anak mo. Wala naman akong paki sa opinion nila. Di naman kamag-anak ang turing nila sa akin eh. Si Lola at Princess lang ang pamilya ko. Ay nako, hindi ko na talaga alam kung maaawa ako sa'yo o mabubwisit. Mabuti na lang natapos ko kagad ang paglilinis kahit masakit pa ulo ko. Uwi ako maya-maya para makasama si Princess. Sigurado hinihintay na ako ng anak ko. Sino yan? Ay, sino na naman kaya to? Imposible namang si Jasmine dahil kakakausap ko lang sa kanya kanina sa tawag. Tingnan nga. Sino? Anthony? Anong ibig sabihin nito, Angela? Ano? Sabi mo nun sa akin kaya ayaw mo akong ipakilala kay Princess dahil ayaw mo siyang biglain. Pinilit kong intindihin pero yun pala nakikipagkita ka sa ibang lalaki. Ano? Saan kayo nagpalipas ng init ng katawan? Sa motel? Sa bar? O dito sa apartment? Oh, ano naman pakialam mo? Hindi naman tayo ah. Alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Mahal kita, Angela. Tony, ano ba? Bitiwan mo nga ako! Mami? Princess, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Sino siya, Mami? Bakit siya nakayakap sa'yo? Princess, I miss you, Mami. Kaya nagpasama ako rito kay Daddy. Binigay ko sa kanya ang address nitong apartment mo. Di ba nakasulat yun sa maliit na notebook mo sa bahay na naiwan? ano? Kasama mo ang daddy mo? Opo, nandun po siya sa labas. Wait, siyang anak mo, Angela? Oo. Siya si Princess. Wait, you look familiar. Saan nga ba kita nakita? Mauna na ako, Angela. Baka makaistorbo ko sa inyo ng anak mo. I remember na. Di ba ikaw ang daddy ng classmate ko na BFF ko rin? Daddy? Anong pinagsasabi mo, Princess? Nagkita na kayo niyan? Ni Anthony? Yes, Mami. Siya ang daddy ng BFF ko. Magkakilala pala kayo. But why was he hugging you when I came? Is he your friend? Ang ibig sabihin mo ba dito, Anthony, may anak at pamilya ka na? Magpapaliwanag ako, Angela. Anong ipapaliwanag niya, Mami? Princess, Princess, anak, kumain ka naman. Kanina ka pa rito nagkukulong sa kwarto. Busog pa ako, Mami. Anak, wala ka pang kinakain mula kanina. Tahimik ka rin sa buong biyahe at hindi ka nang hingi ng kahit anong food. Busog pa nga po ako, Mami. Anak, galit ka ba sa akin? I'm going to sleep na po. Anak, yung kay Anthony, magpapaliwanag ako. Kasi ano po, you made the bad thing. Sabi ng BFF ko, narinig niya raw na nag-aaway ang mommy at daddy niya because her dad had an affair. Tapos, ikaw pala yun, Mami. You hurt my BFF. Anak, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. You should have made the right choice. But you didn't. It hurts, Mami. Anak, patawarin mo ko. Mommy will fix this, okay? I'm sorry. Angela, I'm sorry. Sasabihin ko naman sana sa iyo ang lahat kaya lang naghahanap lang ako ng magandang pagkakataon. I'm sorry, pero maniwala ka sanang mahal kita. Tama na, Anthony. Oo, may naging kasalanan ka, pero narealize kong mas malaki ang kasalanan ko dahil noon pa may mga naririnig na ako tungkol sa'yo pero hindi ko lang pinansin. Anong ibig mong sabihin? Ayoko na, Anthony.
Ayoko na. Hindi dahil sa nalaman kong may pamilya ka, kundi dahil gusto ko ng magbagong buhay. Mahirap pero ipilitin ko magbago para sa anak ko. Angela, please. Huwag mo na akong subukang kumbinsihin dahil nakapagdesisyon na akong layuan ka. At lahat ng lalaking naling sa akin. Dahil ayoko makitang nasasaktan ang anak ko. Nauntog na ako at natauhan kaya sana tumigil ka na rin. Angela. Asin, di na talaga magbabagong isip mo, friend? Magre-resign ka na talaga? As if naman may choice ako, di ba? Nakarating sa HR ang nangyari sa amin ni Gerald dahil nagsumbong si Celine. Bobo ko naman para hindi maintindihan ang ibig sabihin ng HR head. Forced resignation o termination. Ay, kung bakit mo ba kasi in-invite ang Gerald na yun? Alam mo, kahit naman hindi nagsumbong si Celine, siguro magre-resign pa rin ako eh. Doon na lang ako sa amin maghahanap ng trabaho. Bakit? Dahil ba kay Princess? Alam mo ba, nung nakita kong umiiyak at nasasaktan ng anak ko dahil sa pagkakamali ko, doon ko na-realize na siya lang pala ang kailangan ko. Hindi ko kailangan ng lalaki para pasayahin ako. Hindi ko kayang mawala sa akin ang anak ko. Ay, buti naman at natauhan ka na, friend. Alam mo, alam kong mabigat ang mga naging karanasan mo sa buhay. Lalo na sa pamilya mo na ayaw sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, patapon na ang buhay. May anak ka na umaasa sa'yo. Kaya nga, gagawin ko ang lahat para mapatawad ako ni Princess. Magbabagong buhay na ako, Jasmine. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, ang kapal naman ang mukha mong yayain ako rito magkape. Huwag ka mag-alala, Celine. Hindi kita kinita para awayin ka o gumawa ng gulo. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Oo, kami ni Gerald. Pero sana maniwala kang nagbago na ako. Ikaw? Magbabago? Nagbabago rin palang proud kabit. I'm sorry, Celine. Natauhan na ako sa lahat ng mga pagkakamali ko. Pinapangako kong hindi ko nakikitain si Gerald. Uuwi na ako sa amin at hindi na ako manggugulo sa inyo. Hindi ako maniniwala hanggat hindi mo ginagawa. Isa pa, sinukuan ko na rin si Gerald. May kasalanan din siya sa akin kaya hindi lang ako sa'yo galit. Sa kanya rin. Sana dumating yung araw na mawala lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo, Celine. Mami, wala ka bang work? Bakit po umuwi ka rito? Wednesday pa lang po ah. Anak, nag-resign na ako sa work. Dito na maghahanap ng work si Mami. Talaga po? Yes, anak. Ibig sabihin, makakasama na kita palagi? Yes, at simula ngayon, sasamahan na kitang mamasyal sa labas hanggat gusto mo. Kahit kasama si Daddy? Gusto mo, yayain ko pa para sa'yo eh. Talaga, Mami? Anything for you, anak. Kung ganon, I forgive you na, Mami. Basta huwag niyo na pong ulitin yun, na, Mami. Promise, anak. Okay? Mahal na mahal kita. I love you too, Mami.